Familiar ka ba sa Sprite? Piolo pala. Sprite, please. Ang tanong, ano ang gagawin mo? A. Papa, autograph. B. Deadma. O C. Hahalik ka. Tao na ako! I love it! Magpa-picture tayo! Ang Sprite ay produkto ng Coca-Cola. Ito si Ernani, isang research scientist. Siya ay karaniwang customer ng Rosante Bar and Restaurant sa Dumaguete City. March 28, 1995, mag-aalas 3 ng hapon, umorder si Ernani ng isang buong pizza at ng isang Sprite na may straw. Kumagat siya ng pizza, kaso pag inom ni Ernani, may kakaibang lasa daw ang Sprite. Amoy kerosene. Nakaramdam siya ng burning sensation sa kanyang lalamunan at sa tiyan. Gusto niya sumuka. Umalis agad siya sa table at pumunta ng CR, pero di pa man siya nakakapasok, sumuka na siya sa lavatory. Pagbalik niya sa table, kinuha at pinakita niya sa mga waitress ang bote at sinabing ang naiserve sa kanya ay kerosene. Inamoy ng mga waitress and kinonfirm na kerosene nga. Umalis si Ernani na dala ang bote. Lumapit siya sa isang taga-traffic assistant unit at nagpasama sa Silliman University Medical Center. 3 araw siya na-confine. Ang representative daw ng Rosante Resto ay pumunta sa ospital at sinabing sasagutin ng Resto ang mga bills. Wow! Ang bote ng Sprite inexamine ni Professor Chester Dumangkas, isang licensed chemist ng Silliman University. Ang resulta, pure kerosene. Sa medical abstract na galing sa Silliman University Medical Center, ang nakalagay, the degree of poisoning on Menyes was mild. The amount ingested was minimal. Dinimanda ni Ernani ang Coca-Cola at ang Rosante Resto. Umihingi siya ng actual damages na 3 million, moral damages na 4 million, exemplary damages na 500,000 at attorney's fees na 100,000. Sumagot ang Coca-Cola at Rosante Resto. Dininay nila ang nangyaring pagsuka sa comfort room. Dininay din nila ang pag-confirm ng mga waitress na kerosene ang laman ng bote ng Sprite. Tinanggihan nga raw nila amuyin. Para sa Rosante Resto, tinatanggap lang nila ang mga bote as part of routinary procedure. Hindi daw sila expected na tikman isa-isa ang laman ng mga bote galing sa Coca-Cola. Sa part naman ng Coca-Cola, sinasabi nila na dapat ay dumaan muna ng BFAD bago pumunta si Ernani sa korte. Hindi sila liable dahil ayon daw sa batas, kailangang i-allege muna ni Ernani na gumamit ang Coca-Cola ng nakasasamang substance o ingredient sa pag-manufacture. Ang inilagay lang kasi ni Ernani, may bote ng Sprite na naglalaman ng kerosene. Walang allegation na gumamit ang Coca-Cola ng harmful substance during manufacture. Dismiss ang kaso sa RTC, pero ni-reverse ng Court of Appeals. Pinagbayad ang Coca-Cola ng 200,000 moral damages at 200,000 exemplary damages. Pagdating sa Supreme Court, ang desisyon hindi kailangang idaan sa BFAD. Ang basis kasi ng kaso ay quasi-delict o yung dahil sa kapabayaan ng isang party, nagkaroon ng injury sa kabilang party. Pero wala silang kontrata. Pag ang basis ng kaso ay quasi-delict, hindi a-apply ang doctrine of administrative exhaustion. Itong doctrine na ito ay nagsasabi na bago pumunta sa korte ang isang party, kinakailangang i-exhaust o ubusin muna niya lahat ng kanyang remedy sa mga administrative agency gaya ng BFAD. Pag quasi-delict, hindi a-apply ang administrative exhaustion. Pwede siyang dumiretso sa korte. Ganun pa man, hindi may a-award ang moral damages sa kanya. Kung ang basis ng kaso ay quasi-delict, kailangan may physical injury bago may award ang moral damages. Ang diagnosis ng mga doktor, mild lang ang poisoning
walang severe physical effects sa katawan at small amount lang ang na-intake ni Ernani. Dahil hindi napatunayan ng physical injuries na idinulot ng kerosene, hindi maa-award ng moral damages. Wala ring exemplary damages kay Coca-Cola dahil hindi na-establish na may malubhang kapabayaan o gross negligence. Ang exemplary damage ina-award in case of quasi-delict kung may gross negligence. Hindi na-prove ni Ernani ang chain of custody ng bote ng Sprite. Ang kanya lang pinresent ay yung nabuksang bote ng Sprite na may lamang kerosene. Walang ebidensya na nagpo-prove na nanggaling ang boteng yang mismo sa Coca-Cola. Ang naging basis daw ng Court of Appeals para mag-award ng attorney's fees ay dahil may exemplary damage. Pero dahil walang exemplary damage, ayon sa Supreme Court, wala ring attorney's fees. In summary, hindi napatunayan ni Ernani na liable si Coca-Cola, kaya natalo siya sa kasong ito. For more videos like this, please like, follow, and share. Thank you!